So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Aaron Steven R. Aquino and muli, welcome po ulit sa ating 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. So, ngayong gabi po is pagpapatuloy natin ang ating talakayan patungkol sa topic na Harnessing the Power of Words, na kung saan pag-uusapan natin dito yung kahalagaan ng ating mga salita. So, ano nga ba yung mga epekto ng ating words sa mga nasa paligid natin at paano nga ba natin ito magagamit ng tama? At the same time, paano natin mag-glorify si God gamit ang ating mga salita? And yung topic naman po natin na pag-aaralan ngayong araw is patungkol po sa Speak with Integrity. And para naman po sa ating scripture for today na matatagpuan sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 5, sabi po dito, when you make a promise to God, don't wait too long to carry it out. He isn't pleased with foolish people, so do what you have promised. It is not good to make a promise and not keep it. It is better to make no promise at all. Or sa Tagalog naman po, kung ngangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangako ka at hindi mo naman ito tutuparin. And para naman po sa ating katuruan ngayong araw, first is, words are powerful only when they are true. So yung salita po natin is makapangyarihan kung ito daw po ay may katotohanan. So halimbawa na lang po neto is, kung magbibitiw tayo ng salita or nangako tayo sa isang tao, then nakikita ng tao na yun sa atin na tinutupad naman natin yung mga pangako natin, kumbaga meron tayong isang salita, then yung word and promises na sasabihin natin doon sa tao na yun is paniniwalaan niya. Kasi nga, we have integrity. So with that, lahat ng sasabihin or natin or is may sense or powerful sa mata ng nasa paligid natin. Kasi alam nilang ganoon tayo kumilos. And pangalawa naman is, the messenger is just as important as the message. So yung mensahe po natin is kasing halaga kung sino ba tayo na naghahatid mismo ng message. So halimbawa na lang nito is, kung tayo ay nagbibigay ng payo or tips sa ating mga kaibigan na ganito or ganyan yung dapat nilang gawin sa kanilang buhay, pero tayo din naman ay hindi naman ito natin nagagawa mismo sa ating sarili. Kumbaga yung mga sinasabi natin sa kanila na dapat nilang gawin ay hindi naman natin na-i-apply talaga sa ating buhay. So, we just being hypocrite. So, dapat po, kung ano po yung sinasabi natin sa kanila, ayun din po dapat tayo. Meaning, what we say is what we are. Maging totoo po tayo sa ating mga sinasabi. And lastly po sa ating katuruan is, a person of honor effectively harness the power of words. So yung mga tao pong may integrity, ito daw po yung mga taong nagagamit ng tama yung kapangyarihan ng pananalita. So ang tingin po sa kanila ng mga tao sa paligid nila is trustworthy, or kumbaga mas madali silang napapagkatiwalaan dahil nga sila yung mga taong may isang salita. And para naman po sa ating application ngayong araw, first is, promise only what you can fulfill and fulfill what you promise. So kagaya nga po dito sa ating scripture for today na sabi nga po dito is, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin nito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangako at hindi mo naman ito tutuparin. And point 2 po is, mean what you say and say what you mean. So magkaroon po tayo ng isang salita, and kung ano yung mga sinasabi natin is dapat po ayun talaga yung gusto nating iparating at ayun yung nilalaman talaga ng ating puso at isip. And lastly po sa ating application is, honor your words and let your words honor you. So maging totoo po tayo sa ating mga sinasabi at ito po ay ibabalik sa atin. So yung mga tao pong nasa paligid natin is magkakaroon ng tiwala sa atin, and makikita nila tayo as a man of integrity. And with that, napaparangalan natin ang ating salita at pati na rin syempre ang ating Diyos.